to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karagaraga, mga latest na mga pa-exi na mga pa-chismis. Hi guys! Welcome back, karag-karag. Thank you po pala sa pag-support sa aking mama. And God bless po sa lahat. Bye-bye. Balik na ako. Ang guniti. Pagawsa sa dito. Pagawsa sa. Ayaw pakuan na ha. Pakuan na ha. So ayun, ngayong araw na to, sinurpresa ako ng binata ko. Bukas balik na naman yan ng Cebu. Isang gabi lang yan dito magstay sa Lasak City. So umuwi talaga ng biglaan. At ito na nga ang mga latest chikahan, chismisan galore na pinagchichismisan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media. Mga karag-karag na panood ko yung mga latest ganap na mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2025. Yung naka-white sila lahat. Of course, white din ang ating menopausal fashion distraction look, mga karag-karag. Hindi pa tatalo si Kuragan. Birada pugoy para sa pangkabuhayan showcase, para sa ekonomiya, pastag yung iganga. Pero tuloy tayo sa chismisan. Napanood ko kanina yung mga pa-eksena ng mga kandidata nung naka-white sila lahat, nakikita ko yung happiness at enjoyment nila. Sana magtuloy-tuloy yung mga ganitong bitaw, kalmado lang, di ba? Na mga eksena at pagdating sa final, ando na yung mga nag-aapoy na labanan na masasabi natin ang hirap mamili sa taon na to. Di ba? Aminin natin yat sa hindi. Pero kung sino man yung koronahan sa Miss Universe Philippines Organization na maging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 sa Thailand, sana suportaran ng mga beauty pageant lovers, di ba? So, excited ako mga karag-karag at may mga kanya-kanya tayong manok sa taon na to sa corona. Sana din. Maging kalmado lang din tayong mga fans, di ba? Kasi kung tayo mag-away-away din, tapos may kontrapartido din tayo mga kapitbahay natin sa na mga inggitera at mga inggitero galore, wala na, gubot na kaayo ta. Di ba? So support na lang natin yung mga manok natin sa kanilang journey sa corona sa Miss Universe Philippines 2025. Pero hindi sila yung pagchichismisan natin dahil ito yung very, very juicy na chismis mga karag-karag dito sa ating kapitbahay na taga Black Hole. Nako, gigil sila ngayon sa isang kandidata na confirm na sasabak sa Miss Universe Thailand 2025. Yung naging first runner-up sa Miss Supranational. Hindi ko mabigkas yung pangalan niya, kasi ang hirap bigkasin. Start with letter P. Kayo na yung magdugtong sa comment section. Na-ember na yung mga karamihan ng mga beauty pageant lovers ng mga taga-Thai din. Sana binigay na lang daw tong taon na to kay Vienna. Sana hindi na lang daw siya sumali bitaw sa Miss Universe Thailand 2025. Gayong naman nakalaban na siya sa international pageant. Sana bigyan naman daw niya ng chance yung mga kandidatang nangharapang makalaban sa international pageant gaya ni Vienna. Mga ibang mga beauty pageant lovers na sumusuporta din sa kanyang journey ngayon sa Miss Universe Thailand 2025. Sabi nga nila, baka ito daw yung makoronahan sa darating na MUT 2025 dahil pure-blooded daw ito na Thainess. Yun yung mga nila, banatan ng mga opinion. So, si Vienna is 50-50 na naman daw yung lagay nito sa corona dahil sumali nga itong naging first runner-up sa Miss Supranational. Ay, kahit ako, kinabahan ako sa laban ni Vienna mga karag-karag. Alam niyo naman, manok ko si Vienna. Pero kung hindi talaga makatadhana kay Vienna itong pang-apat niya pagsali sa MUT, masasabi talaga natin, wala, Jude, di ba? Pero, ito yung advantage ni Vienna sa laban sa kandidatang to. Masasabi natin na talagang maganda naman talaga to, may beauty naman talagang ipangkarate sa Miss Universe stage. Pero yung ang nito is new era ang Miss Universe Thailand Organization under sa pamamahala ni Angkol, di ba? So malaki ang potential at advantage ni Vienna kasi nga pera business ang gusto ni Angkol. At sa laki ng fan base ni Vienna mga karag-karag, biruin nyo nakabenta siya sa live selling ng 10 million baht in just 5 days. 5 days ba yun or 10 days ba yun? Nakalimutan ko. Comment down below kung mali ako. So, talagang happiness yung feelings ni Angkol, di ba? Saan siya makakita ng kandidata ganito kalakas magbenta ng kanyang mga nilalako sa online selling, di ba? So, kailangan talagang tapatan ni first runner-up Miss Supranational itong ngayon, pa-live selling galore na income ni Vienna sa
Miss Universe Thailand organization under Nawat management. O, di ba? Kung hindi niya matapatan, tagilid din siya sa corona. Pero, well, magiging reaction ko ha, tama naman yung naging opinion ng mga ibang beauty pageant lovers na kumontra sa kanyang pagsali nga ulit sa Miss Universe Thailand pageant sa taon na to kasi nga naging pambato na siya ng Thailand sa Miss Supranational. So, sana nga bigyan niya ng chance sa taon na to, sana si Vena. But, of course, this is competition. Labanan ng mga banggiita na mga frontrunners din at mga veteranang kandidata. So, excited ako ngayon at sila yung dalawang magpapaingay sa Miss Universe Thailand pageant. Team Vienna ako. Basta. Ewan ko sa inyo mga karagkarag kung ano yung magiging reaction ninyo tungkol nga dito sa bangayan ng mga Thaines na mga fans tungkol sa pagsalin ng kanilang first runner-up sa Miss Supranational pageant na maging mahigpit na kalaban ni Vienna. Sa tingin nyo mga karagkarag, 50-50 ba ulit ang maging lagay ni Vienna nito sa corona sa Miss Universe Thailand 2025? Ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan karag ang babaeng lagi na karag. And see you in my next vlog. Bye-bye! Kinoy! Kinoy! Dala si Karag diri be!